Magulo ako minsan. Tahimik minsan. May mga araw na hindi ko alam kung anong gusto kong sabihin. Pero kahit ganon, may paraan pa rin para maipahayag ang sarili. Ganon din pala ang wikang Pilipino. Minsan, napagkamalan nating mahirap. Minsan, napabayaan. Pero sa dulo, ito pa rin ang daan para maintindihan natin ang isa't isa. Kaya, ang pamagat ng video na ito ay Wika, Parang Ako. Kasi, sa bawat pagsubok ko bilang estudyante, sa bawat pag-abot ko ng pangarap, lagi kong nadidiskubre kung paano ako hinuhubog ng sarili kong wika. Bilang kabataan, mas nadalas kong naririnig, mas magandang mag-Ingles at sosyal pakinggan. Pero sa totoo lang, mas naintindihan ko ang sarili ko. Filipino ang gamit ko. Mas totoo, mas malapit, mas ako. Kapag nagsusulat ako ng refleksyon o nakikipag-usap sa kaibigan, Pilipino ang gamit ko. Kahit may halong Ingles, ramdam ko pa rin na Filipino ang ugat. Kasi hindi lang ito tungkol sa grammar. Ito'y tungkol sa damdamin. Sa paraan ng pag-uunawa at pakikipag-ugnayan. At bilang estudyante, malaking tulong ang Pilipino kasi mas dito ko maipaliwanag ang mga ideya. Dito ako natutong magsuri, magtanong, at umintindi hindi lang sa aralin, kundi pati sa kapwa. Hindi ko itatanggi. Gusto kong magtagumpay. Gusto kong makamit ang mga pangarap ko. Makapagtapos, makapagtrabaho, makatulong sa pamilya. At sa lahat ng iyon, kasama ang wika. Sa bawat pagsusulat, sa bawat essay, at sa bawat presentasyon, Pilipino ang gamit ko. Kasi kapag naiintindihan mo ang sarili mong wika, mas madali mong naiintindihan ang konsepto ng iba. Sabi nga nila, ang tunay na edukasyon ay hindi lamang tungkol sa impormasyon, kundi sa pag-unawa, at mga pag-uunawa ay nagsimula sa wikang sarili. Kaya naniniwala ako na ang wikang Pilipino ay daan, hindi hadlang sa pag-abot ng tagumpay. Bilang Pilipino, dala natin ang maraming wika. Tagalog, Bisaya, Ilocano, Kapampangan, at marami pang iba. Dati akala ko kailangan kong pumili ng isa. Pero natutunan ko, hindi kailangan pumili. Kasi ang
iisa pa rin ang puso natin bilang Pilipino. At kapag ginagamit ko ang wikang Pilipino, parang naririnig ko ang tinig ng mga nauna ni Rizal, Quezon, mga taong naninindigan para magkaroon tayo ng sariling tinig sa mundo. Ngayon sa panahon ng social media, minsan nakakalimutan natin gamitin ang Pilipino. English captions, English trends, English hashtags. Pero bakit nga ba tayo nahihiyang gamitin ang sariling wika? Ang pagiging modernong kabataan ay hindi ibig sabihin kailangan kalimutan ang pagka-Pilipino. Pwede tayong maging global at lokal sabay. Pwede tayong mag-Ingles, pero huwag nating kalimutan na ang ating puso ay tumitibok sa wikang Pilipino. Kung gagamitin natin ito sa caption, sa kwento, sa musika, mas maririnig ulit ang boses ng kabataan, boses ng Pilipino, boses ng totoo. Minsan, parang ako talaga ang wika. Mahiyain, magulo, minsan hindi maiintindihan. Pero kahit ganon, patuloy pa rin akong nagsasalita kasi alam ko may halaga ako. Ganon din ang wikang Pilipino. Hindi perpekto, pero buhay. At habang ginagamit natin ito, nabubuhay din ang ating pagkatao. Kaya, para sa mga kabataan na katulad ko, gamitin natin ang sariling wika. Hindi lang tuwing buwan ng wika, kundi araw-araw, dahil sa bawat salitang binibigkas natin, doon nagsisimula ang paggalang, ang pagkakaisa, at ang pag-asa. Wika, parang ako, minsan tahimik, minsan magulo, pero sa dulo, ako pa rin ito, Pilipino. Den 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 den. Section 3 para mata. Pakinggan. Pero sa dulo, pero sa May halaga ako.